Alam niyo po, nung kami umiikot ni Yorme para mangamba niya, very consistently po sinabi namin na we will make sure na dito sa Manila, babalik ang minimum basic needs. Although, nung pagpasok po namin ni Yorme dito sa administrasyon ko, ang tumanggap po sa amin ay maraming challenges. At alam niyo yun. Tama ba ako? Pero nagulat ako. Dahil despite all the challenges na ininda ng administrasyon to for almost 3 months, pag tinignan natin, parang wala tayong iniinda. Pero sa totoo lang, ang isang tao na siyang gumawa ng paraan para tayo ay magising araw-araw ng may kasiguraduhan ay ang ating alkalde na si Yorme Isko Moreno Donogoso. Hindi na po niya natutulog. Pero gwapo pa rin, di ba? Oo naman. Nakabawi. Hindi, pero nandito ako para sabihin sa inyo. Nakabawi. Na alam nyo, nakakatuwa dahil actually, amongst sa lahat ng mga health centers na ginawa at inayos ni Yorme, meron na rin tayong cat lab, meron rin tayong dialysis center na dumami na ang dialysis machines. At ngayon naman, mabibigyang tugon ang emergency room dito sa Sampaloc. Nandito ako kasama niya nung sinilip niya to nung panahon na may bagyo. At ang bilis dahil na span of a few weeks or a month, ito na po at mag-groundbreaking na tayo. I-renovate na natin ang emergency room dito sa Sampaloc. Ang galing, di ba? Pero nandito ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala nila. Pero dahil trabaho ko pong ipakilala siya sa inyo. Alam niyo, sa totoo lang, ang tambalan namin yun, may nag-umpisa nung bata pa lang kami. Nung siya ay nag-uumpisa bilang konsehal sa Tondo, at yung mga panahon na yun, ako naman ay tumulong sa aking ama nung siya ay alkalde ng Maynila. Noong mga panahon na yun, 23 years old, tama ba ako yun? 23? Ikaw? 23 years old po siya. Doon ko nakita ang puso niya na totoong tapat at totoong puso na marunong makinig at ipaglaban ng boses ng mga Manilonyo. Dahil doon siya nga ay nag-uumpisa bilang konsehal ng Maynila, naging number 1 po siya. And at the same time, naging isang magaling na vice-alkalde at naging pinakamagaling na alkalde ng Maynila. Huwag nila ako susumbong sa akin, ama. Dahil ng mga panahon na may pandemya, siya po ang tumulong sa atin para mabuhay ang mga Manilonyo ng maayos. Pero, may tatamas din natin ang ilong dahil ang ating alkalde ay nagtrabaho rin sa national government bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development, Chairman ng National Railways Corporation at Social. Dahil siya po ay nakapag-aral sa Harvard. Pero, nevertheless, alam ko naman, di ko kailangan pakilala sa inyo si Yorme dahil alam ko, makita nyo lang ang kanyang paa na pumabagal sa sakyan. Alam ko, kilala niyo siya. But nevertheless, let us all welcome and clap for the best mayor Manila has ever had. Our mayor, Yorme Isko Moreno Donogoso. Maraming salamat. Maganda nating masipag na Vice Mayor. May asim pa. Sa ating minamahal na Congresswoman, Dr. Giselle Maceda. Natatawa talaga ako dito. Makukuha na ng nanay mo, huwag ka mag-alala. Sa mga senior citizen, I'll see you on October 7. Mukhang alam na alam nyo October 7, start na. Tapos mapuputol saglit. Kasi District 1 and 2, 7. October 9, District 3 and 4. October 10, District 5 and 6. Sa mga kabataan, alam ko hindi kayo makarelate sa usapan namin ng mga lolo't lolo ninyo. Kami lang nagkakaintindihan nun. Nakakuha nyo na yung cake. Nakakuha nyo na yung gatas. Yung hindi pa nakakuha ng cake, kailan ang birthday nyo? November. Steady lang kayo sa Gately. Andyan yan.
yung nag-birthday ng June. Mayo. Abril. Marso. Pebrero. Enero. See you next year. Kasi sinimulan ko July 1. But anyway, huwag kayong mag-alala mga minamahal kong lolo't lola. Kahit gipit na gipit tayo, itatawid ko kayo. Kayo man lamang. Sa ating Director, Dr. Grace Padilla ng MHD, Engineer Andres, at ang ating Director sa Ospital na Sampaloc, kung anong edad ng Sampaloc, yun din ang itsura niya. Siya po may sabi, 31 years malamang ito, pogi ito nung araw. Pogi pa rin ngayon. Sa mata ng kanyang asawa. Dr. Season. At again, to my fellow public servant, our city councilor, Atty. Lady Quintos, kayo, away kayo, kasi hindi ko magagawa ito nang wala kayo. Eunice Castro, DJ Bagachin, Ryan, Doc Almiron. Noong nagpunta ako dito, wala kaming tulog nila Andres, nila Director Angeles, nagkagayak kami the day before at saka the whole day. At bumulwak ang uncontrolled flood. Kasi sa positive nun, flood control. Bumulwak sa Maynila. We were shocked. Everyone was shocked at the time. And we were very busy trying to cushion or maibsan yung kinakaharap ng lungsod dahil sa baha. And may mga report sa akin, gumanda daw ang ospital ng Sampaloc. Sumobrang ganda, ospital na, resort pa. May pause. Hindi ako makapaniwala. Kasi yung pinalitan ko, doktora I think they should be the one prioritizing the hospital. And all the money were spent to JOJO. I think, I would think it was fully attended. No? I mean, attentions were made. Pero, be that as it may, si Ami sa si Ewa, punta kami rito, Diyos ko, parang pala kayong fragman. Yung tubig dito, mataas. I went and I saw it. I saw the dedications of our doctors and nurses and medical frontliners at the time. Despite the bad working environment, may isang pasyente nakakumot. Naalala ko tuloy yung itsura ko nung araw. Nung natutulog kami kapag may bagyo, may tabo sa kanan, may balde sa kaliwa, may planggana sa uluhan. It may seem funny, but that's the real situation that I saw. Sabi ko, I mean, let's be honest to ourselves, no? We should be giving health care. Tapos ang unang magkakasakit yung mga doktor at nurses natin. O dahil sa sitwasyon. Kaya talagang may iinis ka lang. But then again, immediately I called up the entire team. Went back to City Hall about 12 a.m. Daling araw na. Huwag kayo masyado nagugulat pag may kwentuhang gabi. Minsan talaga, parang sinisilihan ng puwet ko na hindi ko maating matiis na ipagpabukas pa. Maraming mga ganyang insidente. And fortunately, we have able people, assets of the city government
just sitting there, and I told them, kahit na wala tayong kapera-pera, pigayin nyo lahat ang bin ko dyan. Gusto kong maayos, lalong madaling panahon, yung emergency room. Eh, ang balita ko, mas maganda dati yung opisina ng direktor kaysa sa emergency room ninyo. Instagrammable daw. And how can you do that? That's why we have to put a stop on this. We prioritize our facilities, our fellow public servant in this kind of institution or health sector so that the people, at the very least, they can receive this maginhawang pasilidad, maaliwalas na pasilidad. Today, after a few weeks, just a few weeks, I am on my 93 days. 93 days na ba? Ngayon, sir. Haba na? Tatlong buwan na pa. Tatlong buwan na. 93 ngayon, sir. We've opened Baseco Hospital, the Cat Lab, health centers and libraries, and yesterday, your fellow doctors, nurses, and BHW, and barangay nutritionists, we visited San Nicolas, yung ospital na Sampalo, ospital na parang resort. Yung San Nicolas Health Center na may farm. Eh, dinidiligan sa loob. Everywhere. Everywhere. Natulo din. Alam nyo, panghina ka ng loob kung makikita mo talaga. Believe ako sa mga doktor doon. Natiis nilang walang lumilingon sa kanilang gobyerno. Ang ikamamatay mo doon, mold. Yung ama, ang ikamamatay mo doon, kuryente. At yung pasyente, sigurado ako pag nauntog, patay. Tetano. Hindi sa untog, sa tetano. That's how worse. You know, my description is like, ano to, Somalia? That's how it is, mga nanay at tatay ko. My fellow public servant. Wow, those days are gone. Yes, dipit tayo. Pero huwag kayong mag-alala. You're part of the policy and visions of the city government, which we call MBN. Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Yan ang pupuntahan ng lahat ng mapipiga ko sa bingko. Ng lahat na may impok natin. Ang lahat na masisave natin. We will utilize it efficiently to confront this problem. Social perennial problem. Habang katulad ng mga inaasahan ng mga lolo't lola ko, mabigat yun ha. Kulang-kulang 300 million yun. But then again, kahit wala tayo, huwag kang mag-alala. Alam mo, ang Diyos talaga maraming pamamaraan to teach you a very good lesson. Buri mo, pinanganak ako sa Lot. Nakaraos ako sa awa ng Diyos. Sa tulong ng nanay at tatay ko. Kaya, mga batang Maynila, kapwa ako manggagawa sa pamahalaan at sa mamamayan, kaya mag-alala, iraraos ko din kayo. Mahirap, hindi madali. Pero, ito nga ako sa harapan ninyo. Sino ba mag-aakala na ang isang basurero pwedeng maging mayor ng Maynila? So, rest assured, it's not easy. But to my fellow public servant,
na humuhulas na mga natasya nila sa init. Apakainit po dito. Asaw na ba't? Pero buti na mainit. Sa umulan. Leptospirosis pag umulan eh. But, masaya ba kayo? Na-release na yun dapat? Happy kayo? Gusto niyo doble? Sa mga matatanda, kami-kami lang nagkakaintindihan. Umanatag kayo, sabi ko nga. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Good things come to those. Meron po kasi espesyal para sa kanila. Eh nung makita ko yun, pinagpasyahan ko agad. Kaya tingin ko, nasa mga ATM na nila yun last week pa. O malay nyo, magde-Disyembre na. O yan, the same thing, ito mga barangay chairman natin. Mga kagawad, shout out ha. Barangay Tanod, EXO, Secretary Treasurer. Tingnan ninyo ha, may pera sila. Nakalaan para sa kanila. Ang tawag doon ay share nila sa city. First quarter, second quarter, hindi binigay sa kanila. Hindi binigay sa kanila. Nahukay ko lang eh. Totoo po, nahukay ko lang, nakita ko lang. Eh ba't hindi ito binibigay sa barangay? Lalo na ngayon, 5-5 tumpukan ng dilubyo sa lungsod. Marami nangangailangan. Ayan, tanongin niyo sila. Kakampi, kalaban, wala kong sinino, 896 barangay, naibigay ko yung first quarter at second quarter ng share nila. Ay, baka maging pasyente ka namin. Kaya basta hindi siya perfecto ha. It will never be perfect, no? There will be no perfect for you. Lagi ako best effort. At kung kinakailangan gastahin ko ng gastahin ng katawan ko, malisyoso ka. Basta ibig sabihin, yung lakas na ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. Kayo talaga. Hindi, magbubuti ako, pipilitin ko magbuti lagi. Magiging efficiente tayo. O sa mga doktor, nitian nyo naman yung mga pasyente ko. Yun lang naman ang, hindi, isipin nyo na lang, pag gumiti ako, meron na naman kami kay Yorme. Mga nurses, mga ating other non-medical staff. Hindi, pag-lingkuran natin. Gusto ko ipaalala sa puso at isipan ninyo. Ano nga ba ang dahilan ko noong unang araw na nagpasya ko sa aking sarili na sumapi sa pamahalaan? Ano ang dahilan ko? Ano ang purpose ko? I know along the way, maraming naging problema, emotional, professional, and so on and so forth. But let's go back from the beginning. The beginning when you decided to participate and be part of public service. Yun, isa puso. After that, yung pagod, puyat, nabubura agad. Lalo na pag nakita niyo yung mga lolo't-lola ko, yan ang baterya ko sa buhay. Sa dinami-dami ng pinoproblema ko para sa lungsod, pag ako nakakakita ng matandang lalaki, matandang babae, nangiti, natutuwa, ano na ako, refill na. Charge na ako. Totoo. Kasi lahat tayo dyan pupunta eh. Una-una lang yan eh.
Kung sino pa yung masama, yun ang tumatagal eh. Hindi, totoo. Yung may paramdam natin sa tao na mahirap ang buhay. Maraming pagsubok, pero maparamdam lang natin sa tao na merong gobyerno nagmamahal sa kanya, ipinagmamalasakit siya, inuunawa siya. At the very least, yun yung may paramdam natin. Yun lang, wala naman akong ibang ano. Ako naman, hindi naman titigil. Subukin man tayo ng panahon. Hanggat kaya ko loobin naman ng Diyos na talagang kung pwede nga huwag na matulog eh. Dire-diretso para mas marami matapos. So be it. But then again, we way forward. We always move forward. We forget what happened in the past. But always remember lessons learned in the past. Because those lessons will teach us to be a better person tomorrow. Laging move forward tayo. At tingnan nyo, yung PhilHealth, tuwing may event tayo, nandito, kasama natin. DOH, PhilHealth. Kasi sila mismo, nahalata na nila eh. Anong nahalata nila? Ay, talagang desidido tong gobyerno ng Maynila na puhunanan ang kanyang programang pangkalusugan. I mean, you cannot, maybe one event, two events, but naturally as you progress with time, you'll see the real you, the real thing. No? Sabi nga tubugin mo ng ginto ang tanso, tanso pa rin yan. Pero ang ginto, kahit luma, konting nyangga lang, kikinis na ulit yun, kikintab na ulit yun, at makikita ang totoo. Yan ang tapat at totoo. So, anyway, I'm happy for you and I'm excited for you. Now, Yorme, tanong ng mga taga-Sampaloc, tanong ng mga doktor, kailan po matatapos yan? Baka siyam-siyam. Tama naman. Kasi yun ang worry niya pagka gobyerno, nukno ka ng tagal eh. Eh yung inuhukay nga dyan sa ilan na namatay, hindi pa tapos yung inuhukay sa Tuason. Ang dami na naburol dyan. Pero, ngayon, kailan ito? Andres, yari ka na. Sisiguraduhin ko, Pasko, sasaya ang ospital ng Sampaloc at ng mga taga-Sampaloc. 90 days, We will deliver. We will deliver in the next 3 months for the people of Sampaloc. Umanatag kayo, parang imposible? Yes. Pero hindi. Nakagawa nga kami ng ospital eh. 400, almost 400 bed in 52 days. 52 days. From vacant land. With no engineering playbook. Hula-hula lang. Ha? Ito. Nayari namin. And it became the focal healthcare facility of the City of Manila and the national government. Kaya kaya. Hindi yan imposible. Diba, Andres? Kaya. Hindi kasi ayokong tumenga. Gusto ko makapag-deliver agad. Basta pipilitin namin maging maaliwalas ang trabahuhan nila at pupuntahan ninyong pasilidad. So muli, halika na. Magasingit na pawis ko. Marami pa kasi ako ibabalita sa inyo, but next time na lang. Manood lang kayo tuwing Biyernes ng Yormes Hour so that you will be updated in our activities in the City of Manila. But for now, I'm excited to each and every one of you. So again, maraming salamat. Ulitin ko hindi ko ito nagawa mag-isa. Josiel Quintos, Josiel Castro, Josiel Bagachin. Pero mas gusto ko si Hana. Andiyan ba si Hana? Si Hana na lang. Anong gusto nyo? Si Hana na lang, no? Mas okay si Hana.
Oh. Jose Ponce. Jose Almiron. Yan, ang mga kusel natin. At of course, ang ating taga-pirma ng cheque. Wardy Gintos. Tawas Mayor, Director, sa inyo lahat. Let's start the ball rolling today. Mag-iingat kayo. Mga nanay ko, mga tatay ko, I love you. Sa mga kabataan, mag-iingat kayo. Basta, ayun, no? May asin pa. Oh. I love you na mainit. Baka stroke pa. Thank you, thank you. So mag-iingat kayo. Nawa ay patuloy kayong gabayan ng Panginoon Diyos na kayo laging maging ligtas at malusog. Nakakalungkot isipin, if I'm not asking too much, we, Manilans, mamaya bago tayo matulog, ipagdasal natin yung ating mga kababayan sa Cebu. Marami nang nasawi. You will never know. It's gonna happen anywhere. But for the meantime, kung kayo may maitutulong, ipadala nyo sa city government because after this, I'm going to convene MDRRMO and Manila Health Department. We will send contingent to our fellow Filipinos in Cebu. Nakalungkot. To the people of Masbate. Kaya mamaya, total wala naman toast gas. Before you go to sleep, I know you're gonna pray for yourself, for your family. If I'm not asking too much, let's just include a few words of prayer for our fellow Filipinos in the country, especially in Masbate and Cebu. Mag-ingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Manila! God first. Thank you.